Ay, magandang gabi po. Ang ating pong pag-uusapan ay isang bagay na dapat malaman ng mamamayan kung tama ba ito o hindi. Pero kung ako tanongin yung mali po, ladies and gentlemen, what we are talking about here is the unforgivable act of stealing the billions of our country. At sino ba ang mastermind sa pagnanakaw ng ating bilyones? Wala pong iba, kundi si BBM. Kung bakit naman si BBM ay sapagkat po siya po yung pumipirma ng budget bago po ito ipalabas at ipa ipapatupad yung mga flood control projects. So ibig sabihin po, siya po ang pumipirma kung aling flood control projects ang gagawin at ngayon nung nanakaw na, nagawa na, ay sino ba ang ano, sisihin niya yung iba? Iba lang ba? Yung mga nagpapatupad lang ba sisihin niya? So that is pag So anyway, nawala tayo, may tumawag, ganun pala pag may tumawag. So anyway, ang pag-usapan po natin ay matindi po talaga sa bansa. Kinabukasan na ng bansa natin nakataya dito. Ang mga, wala naman pong dispute, wala pong tanong, wala pong, siguro wala ng debate na ang mga bilyon-bilyon natin na pera ay nanakaw. Wala namang debate na sa pamamaraan ng pagnanakaw, ang ginawa po nila ay sa pamamagitan ng pagbiding-bidingan kuno. Yung biding-bidingan na tinuturo na kung sino mananalo sa mga contractors. Tapos kasunod, wala naman debate na yung mga tinalaga na nanalo ay yung iba ay gumawa pero mas marami nang di hamak ang gumawa ng substandard o hindi man lamang sinunod ang disenyo para lang sa ganon ay sakto sa tapang, sakto sa lakas at sakto sa tibay ang mga flood control projects. Kumbaga, ang mangyari ay binabawasan nila, kagaya ng pinakamatinding halimbawa na maintindihan ng mamamayan, ang flood control projects po sa ilog. Ilog, pag-usapan natin ng ilog. Ang ilog po ay merong tubig sa gitna na umagos, tapos may pampang sa gilid. So, ang taktika ng disenyo ng DPWH ay kailangan lagyan ng mga slope protection, lagyan ng simento ang pampang. Para kung makalagyan ng simento ay kahit may tubig ay hindi na lalapad. At isa pa, tinaasan nila yung harang sa gilid, na dalawang gilid ng ilog. At kung matataas, ang pakay ay kahit tumaas pang ilog, ang tubig ng ilog ay hindi na tatalon pa sa mga palayan, mga bahay. Ibig sabihin, kahit ang bahay na nakatayo sa gilid ng flood control project ay hindi matatamaan ng tubig kung maganda pagkagawa. Yan ang dapat pagkagawa. Ngayon, ang sistema ng disenyo nila para magbumanda ay
Lalagyan mo lang, magbabaon mo na ng tinatawag na bakal. Bakal na yung tinatawag sheet files. So, ibabaon, sige, ililinya yan. Pagkatapos ipatong ang simento na dike doon sa bakal na yon. Yan ang pinaka-basic na disenyo. So ngayon, nagiging palpak kasi ang sa disenyo nila, dapat po ang haba ng steel sheet ay minimum of uh, 12 feet at 12 meters. So kung 12 meters, ang 9 meters ay dapat ibabaon o di kaya hanggang 10 meters ibabaon. So lalabas na lang mga 2 meters. Makikita mo. Hindi, dapat kahit hanggang 11 meters ibabaon sa pamagitan ng pagpalo. Lahat yan ililinya. At kung nakabaon ng 11 meters yun, kahit gaano pang tubig kalakas ang agos, ay hindi niya kayang kainin ang lupa hanggang sa abutin niya pinakadulo ng bakal. At kung hindi maaabot ang dulo ng bakal, hindi niya kayang tumbahin ang mga bakal na linya-linya. Ngayon, ang ginawa na depekto, ganito po. Ang ginawa nila, hinati nila yung bakal na 12 meters, ginawang 6, at ibinaon yung 3 meters o 4 meters. Binaon sa gilid ng ilog. At patapos mabaon, linya-linya, ipapatong ngayon doon yung mga dike. Anong nangyari? Eh di sa lakas ng tubig ng agos, tinuklap yung mga bakal na tumba. Eh bakit ba tumba? Eh kasi pag dumaan ng tubig, papasok yung mga tubig, sisip-sip doon, papunta doon sa pinakailalim ng lupa. At aabutin yung pinakadulo na mababaw, yung pasok ng pagtasok ng bakal, tutumba. So, iyan po ang mga substandard. Ang iba naman na napakatindi ay nangyari po sa Bulacan, nangyari sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Nangyari din yung binlag ko kahapon sa Pangasinan. May nakuha kami na 2 project sa Pangasinan, diyan sa District 4, na sakop sa San Jacinto na bayan, na sakop ni Congressman D. Vinicia. Ang nangyari ay yung unang proyekto nila sa 2 spot o 2 lugar sa 2 ilog ay na-wipe out. Kuno kasi ang ginawa na disenyo ay nilagyan ng bato na pinagtipon-tipon at kinulong ang bato sa tinatag na mga alambre na rock netting. Wipe out. Pagkatapos, kasunod na taon, nagsagawa naman ng project si De Venecia, Congressman De Venecia, at inulit. Ibig sabihin, sa isang lugar, 2 flood control project ang nangyari. Sa pangalawang flood control project, hindi na ginawa. Siningil na lang lahat. Wala nang ginawa. Ang isa doon pinakamalaki, 187 million na pinirmahan pa ni Regional Director ng DPWH na si Ronel Tan, na mister ni Helen Tan na gobernador ng Quezon Province. Ito, marami na po narinig kay Ronel Tan na sobrang corrupt na regional director ng DPWH. Ang napakarami ng regional director sa DPWH sa ngayon, siya lang ang hindi ginalaw kasi po siya ang kumuha ng lahat ng mga proyekto na pinalangalan sa Diskaya. Yung pala, hawak ni Bongbong Marcos yung mga Diskaya family. Sila ang siyam na corporation, construction corporation ng Diskaya, yun yung ginamit karamihan doon sa Ilocos Norte na flood control project. Lalo pa dyan 35 po na flood control project sa bayan ng Nueva Era sa Ilocos Norte. Tapos sa 35 na yan, 31 kay Diskaya na mga kontrata. Grabe, no? So ngayon, ibig sabihin, may punto natin dito ay hindi na po debate kung mayroong nakawan na nangyari. So, ibig sabihin, kung hindi na debate nakawan nangyari, ang tanong na lang, sino ba ang isisisi natin? Siyempre, nagpapatupad. Ang nagpapatupad? DPWH. Ngayon, ang sistema nila, lahat ng pinapatupad ng DPWH ay sumusunod sila sa utos ng mga congressmen at mga senador. Huwag sabihin na singit, ako ko yan, project ko yan, pondo ko yan. So, ibibigay ngayon yung hanggang 30%
na pera o na proyekto na kapital. Halimbawa, 100 million ang isang project. Yung 30 million ibigay na kagad sa congressman. Kaya ang matitira ay 70 million. Paghati-hatian pa ng iba, ibibigay sa mga, ang style po nila kasi may sasali sa bidding, tapos maraming ibang sasali sa mga bidding-biddingan lang ang nangyari. Ang mga kunwari ay sumali sa bidding, ang papel nila ay para matalo. Hindi sila nagbibid para manalo, kundi para matalo. So, bibigyan sila ng tinatawag na royalty fee. So, 2 million, 2 million, 2 million, 5 sumali. Yung isa dyan ay mananalo na. Yung 4 bigyan tag 2 million. So, 8 million lang mababawas naman sa 70 million. So, ngayon may kukunin pa dyan yung district engineer. May kukunin pa dyan sa taas na level. Hanggat sa pinakadulo. Yung pinakadulo niya, yung secretary ng DPWH. Kaya si Manuel Bunuan nun, marami siya nakukat. So, yan ay wala na pong, hindi na po debate kung sino kumikita. Ngayon, hindi rin debate na napakarami ang mga pinasok na mga flood control project ni Saldico tungkol naman para sa mga kasama niya at para sa kanya. In addition to that, may sinabi pa, may pinakita pang ebidensya si Saldico na 100 billion pinakiusap sa kanya ni BBM na isingit during the bicameral conference committee. At naisingit nga. Inamin naman ni Lacson, so hindi na debate na mayroong 100 billion na siningit. Ang debate na lang ay mayroong ginawang diskarte si Lacson na para maisip niyang ulo ni BBM at kunwari itinuro niya kay Bersamin at kay Pangandaman. Kaya ang naging dahilan, natanggal sa pwesto si Yosek, si Secretary Amina Pangandaman at si Secretary or Executive Secretary Bersamin, Lucas Bersamin at pinalitan siya ni Ralph Recto na isang kurakot din. So ngayon, kawawa naman yung matanda. Ang matanda ay kailan ba siya nag-retire? Kasi 70 years nag-retire. So, kung nag-retire siya ng 2022, at ano na ngayon, 25 plus 3 years, so 73 years old na siya. So, yan po ang nangyari. Ngayon, turo-turo. Ngayon, hindi rin debate kung sino ang pumirma ng ating budget kung saan nakalagay mga flood control projects. So, kung hindi debate, sino ba? Ayon sa batas, si Bongbong Marcos. So, hinayaan ni Bongbong Marcos ang lahat ng flood control projects. Ang flood control projects ay na umabot sa kanila sa tansya ng 421 billion na flood control projects. Actually, sobra pa. 440 to 200, 441 daw, sabi nila sa report ni Antonio Carpio. So, ang 421 na yan ay 29 billion lang daw ang tinanggal. Hindi, 26 billion lang po tinanggal eh. So, anyway, ang nangyari sa maiksing kwento ay si Bongbong ang mastermind sa lahat nito. So, ngayon kung siya ang mastermind, alam naman natin na billion-billion base sa kwento na makatotohanang kwento ni Orly Gutesa na siyang Philippine Marine Sergeant ay mali-malitang pera ang dinala niya sa bahay ni Tambaloslos. At ang mali-malitang dinala sa bahay ni Tambaloslos at sinabi naman ito, kinumpirma naman ito ni Saldico. Tapos sinabi ni Saldico, yung mga dinala ng mga malitang turnover ng mga malitang pera ay wala daw napunta sa kanya pero hindi rin ako niwala. Kundi kumbaga nilinis lang niya kanyang sarili pero at least sigurado sigurado siya na napunta kay Martin Romualdez at saka kay BBM. So kung ako po buo ang paniniwala ko na kay BBM napunta yon. Kaya wag na sila magmaang-maangan. Dagdag dyan, ay hindi mo, detalyado po kasi ang kwento ni Gat Gutesa eh. Ngayon, natanda natin kahapon na inutusan na ni Marcos na kasuhan ang kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez. Yun po ay panakip butas at ang pag-asa niya ay huhupa yung galit ng mga tao o mamamayan dahil kinasuhan niya na si Romualdez. Dapat pati sarili mo BBM kasuhan. So, whatever is, hindi naman debate na ito ngayon
na 1.7 trillion ang lahat-lahat po ng flood control projects na nangyari, na ginasto sa panahon ni BBM. So sa 1.7 trillion, yan ayon po kay dating secretary na si Gabriel Babes Singson, na siyang isa sa commissioner ng Independent Commission on Infrastructure. So, kung yan ang kalaki ang ninakaw dyan, almost 1 trillion din ang ninakaw. So, dahil sa hindi na debate kung sino ang utak na si Marcos, dapat tanggalin siya. Pero ito yung problema. Mga dilawan, binayaran ito. Kung ako tanongin nyo, binayaran sila, binigyan sila ng pera ni BBM, mga dilawan, mga pink, mga kaliwa, lahat ang kanilang kwento ay hindi daw pwede natanggalin si BBM dahil daw si Sara ang papalit at mas masakit pa daw ang issue kung si Sara. Kita mo, may pruweba ba kayo? I'm calling on particularly Attorney Howard Calleja. You are a lawyer, you must speak with evidence, but you do not speak like a lawyer. Ang problema sa iyo, masyado ka magkwento na wala ka namang ebidensya. Tapos, kaya ba ito si Winnie Bonsod? Yan, binayaran ka rin ni, binigyan din kayo ng pera ni BBM o ni Lisa Marcos. At si Howard Calleja, napagamit yan. So, ngayon, ibig sabihin, lumalabas po, itong mga grupong dilaw, grupong pink, grupong makakaliwa, imbis na tumulong kayo na parusahan, tanggalin ang magnanakaw, ay binubuhay pa ninyo. Ayaw nyo patanggalin sa pwesto. Ang katwiran nyo kasi ang papalit ay si Sara ay mas higit pa na mas matindi. Ang tanong, ano bang tinakaw ni Sara? Di ba? Yung inyong akusasyon na yung confidential fund na hindi pa naman yun napapatunayan. Ang kay Sara na confidential fund, kung paano niya niresibo ay Verges Piatos, ganun din po ang lahat ng confidential fund kung paano re-resibuhan. Ganun din po ang confidential fund ni Bongbong Marcos na 4,625,000,000. Ganon din ang confidential fund ng lahat ng pulis, lahat ng military, lahat sa DOJ, lumaki na ngayon ang confidential fund nila. Sa Supreme Court, ganon din po ang confidential fund nila. Hindi natago po yung pangalan ng mga tao kung sino nakatanggap ng pera. Kasi pag inilagay mo, hindi na confidential yan. Mabibisto na ngayon. Ang mga agents of law, kagaya na halimbawa, okay lang yun, yung iba matatapang, gaya ni Saldicot, lumabas na siya, pwede na siya ma-consider as a whistleblower. Pwede na siya maging testigo na state witness. Ibalik niya ng mga pera na kuha niya na illegal at maging state witness siya para panindigan niya na si BBM ay kumuha ng pera. Si Romualdez ay kumuha ng pera. Ngayon, ganun po ang pinakasimple. Walang debate yan na si BBM ay magnanakaw. So, bakit ngayon idahilan nyo si Sara na ayaw nyo si BBM matanggal kahit na ninakawan na kayo ng bilyon-bilyon ay dahil lamang kay Sara? Ang isa pang akusasyon nyo kay Sara ay dahil siya daw ay maka-China. Hey, si BBM nga, nakipag-kamayan pa nga sa China eh. O ngayon, hindi naman niya hinaharangan ang mga produkto ng China papunta sa Pilipinas. Ang dami mga tinayo, mga proyekto ng China na China na papautang. Bakit hindi niya tinigil yun? Kaya kayong mga neutral na mga tao, huwag kayong papaloko sa mga kunwari oposisyon, kunwari pinklawan, kunwari dilawan, kunwari makabayan. Pero lahat po sila ay walang pundasyon ng salita. Puro marites lang ang kwento. Kaya kung ang dapat na katarungan na ibibigay sa Pilipino, kung sino ang nagsala, dapat parusahan kagad. Kasi pag patagalin mo pa, antayin mo pa ng 2028 election, you are only doing that, you're going against the principle of justice. The principle of justice is justice delayed is justice denied. So dapat parusahan si BBM ngayon na. Now na. Kailangan mag-resign si BBM ngayon na. Kaya mali ang inyong ginagawa. Howard Calleja, you are a lawyer but you act not like one. Si Winnie Bonsod, dati, nirespeto ko, pero sa statement na ngayon, wala po, illogical po ang inyong rason na dahil kay Sara ay hindi nyo pababain
si BBM. Si BBM na yan, sigurado makakasuhan yan pagkatapos niya maging presidente. Kahit sino maging presidente na mananalo sa 2020, sigurado makakasuhan yan at makukulong yan. Number one, ang dahilan sa pagkakulong nila, yung kinidnap nila si Duterte. Kasama pala siya. Kasama diyan si Remulla, si John Vic, kasama rin diyan si Bunjing. Actually, tinanong nga siya ng straight ni Christian Isguera. Anong gagawin mo pag si Sara na maging presidente? Ikaw kung ombudsman, sigurado gaganti sa iyo 'yon. Nilihis niya ang sagot. Ibig sabihin, ganun po katindi. Huwag kayong mang-api ng tao dahil nasa pwesto kayo. Kilalanin ninyo ang katarungan, kilalanin ninyo kung paano dapat ang katarungan gagalaw sa buong bayan. Kasi pag hindi yan, paulit-ulit na lang itong bayan natin na nasasadlak lagi sa mga kamay ng kawatan. Kamay ng mga abusado. Pag ganito, ang tanging dapat sa napag-aralan ninyo ay kung paano maisigurado na ang sistema ng katarungan ay gumagalaw ng tama sa Pilipinas. Kaya po, sa totoo lang, ako ay nag-iimbita sa inyo, i-share nyo ito sa lahat ninyong kakilala, sa lahat ninyong kaibigan, at kailangan imbitahin sila na sumali sa channel ng aking YouTube at sa aking Facebook pages na official para naman dadami ang grupo natin. Pag dumami ang grupo natin at tumabot na po mga 10 million, ay pwede na magkaroon ako ng malaking chance na manalo pagka-presidente kung ako ay tumakbong presidente. Kaya po, ako lang magbibigay ng tamang solusyon. Ako ay tatakbong presidente. Kung ako maging presidente na, ang gagawin ko po, pasigurado na gaganda ang buhay ng Pilipinas ay kailangan itatatag ko ang tinatawag na hukom ng mga mamamayan. Ang mga korte natin, ang lahat na magdidesisyon din ay dapat tao na. Susundin natin ang style sa Amerika. Sa Amerika, sa Australia, sa New Zealand, sa Canada, sa United Kingdom, sa Japan ngayon, jury system na sila, although distizo. Sa South Korea, nag-eksperimento na sa jury system. Sa Hong Kong, jury system din. So ngayon, kaya because of the jury system in Hong Kong, kahit na nagpalit ng China, ang humahawak ay maunlad pa rin ang Hong Kong. Ibig sabihin po, ang kaunlaran ng bayan ay nakasandal. Pwede mo susukatin kung gaano katatag ang sistema ng katarungan. Magiging matatag ang sistema ng katarungan kung ang lahat na nagkakamali ay napaparusahan. Kung ang lahat ng mga Pilipino, mahirap man, ay may laban sa batas, may laban sa korte. Kaya para may patupad ang lahat ng batas, the only way is patatagin ng matinding-matindi ang ating sistema ng katarungan. And there is no other way but through the jury system. Yung pagnanakaw na yan, mawala na yan. And there is no other way pag patatagin natin ang sistema ng katarungan. So kung ako maging presidente, ay itatatag ko ang jury system na kung saan bawat kaso ay tao na 12 tao na pinili sa tambyulo at in-interview para malaman kung mayroon siyang kakayahan magsasabi kung ang mga testigo ay nagsisinungaling o hindi. May kakayahan siya tumingin sa mga dokumento at lahat-lahat yan na kagaya sa Amerika nang itinatag ang Amerika noong July 4, 1776 hanggang ngayon, maunlad ang Amerika at nawala po sa kanilang tinatawag na diskriminasyon. Mga puti at itim, mga kulay brown o kayumanggi na mga tao dun sa Amerika ay patas pantay-pantay na ang tingin ng bawat isa. Iyon po dahil sa matatag na system of justice. Umunlad din po yung Canada dahil matatag ang system of justice sa kanila. Tao ang naghusga, hindi po basta isang judge lang. Ganon din po sa New Zealand, ganon din sa Australia, ganon din sa Hong Kong. Kaya dapat sundin natin ang sistema nila at is the best tool invented by mankind. And it is the best tool to ensure that abuses of the men in power will be restrained. So we should be a government of laws and not a government of men. Kasi ang nangyari sa inyo, sa atin ngayon, kung sino sa political dynasty yung matatag, sila lang nasusunod, sila mayabang, sila po ay nang-api. Ganun po, tanggalin natin ang mga api na yan. So ngayon, paging presidente ako, ang patatagin din natin ang sistema na kung sino mag-akusa ay yung grand jury. Sundin din natin ang American style na para magsasabi na wala talagang politika na
na nakikialam para sa pagdesisyon kung kakasuhan si, halimbawa, kakasuhan si Sara Duterte o hindi, o si Bongo o hindi. At least jury ang magsasabi. Kasi pag tao-tao lang, mga prosecutor lang magsasabi, ay mayroon pang mga laro ng mga impluensya, may bilihan ng katarungan, magbabayad para magkaroon ng probable cause, para matigil na yan, tao na grand jury na ilagay natin bawat probinsya, bawat lalawigan o bawat syudad. At manilbihan ng 6 na buwan ang sinumang mapili. Papalitan sila ng bago na pili. Ganon din ang gagawin natin sa Office of the Ombudsman. Ang magdesisyon kung sino tatanggalin sa opisina ay mga tao na rin sa bawat lalawigan at bawat lungsod. So, yan lang po ang aking masabi. Kaya, ikinamumuhian ko po at dapat nating ikondina yung mga makakaliwa, makapink, makadilaw na nagsasabi na wag tayo mag-demand na tanggalin si BBM kasi si Sara ang papalit. Ano ka ba? Justice delayed is justice denied. So ngayon, gusto niyo katarungan, dapat parusahan na. Ngayon na. Maraming salamat po.